Ma'am, wala na tayo sa ICC, ma'am. Mm. Pero mukhang nakikipag-usap ang gobyerno sa ICC. Ano pong pananaw niyo dito? Sinungaling yung presidente natin. Bakit tayo nakikipag-usap? Kala ko ba wala ng jurisdiction? Kala ko ba hindi na natin kinikilala? Nag-withdraw tayo sa Rome Statute, matagal na. In existence na yung policy na yon. Kinakausap nila to what end? Kung hindi nila papayagan na at least man lang dumaan sa hukuman itong warrant of arrest na, alleged warrant of arrest na ito, then nagsinungaling sa atin ang Pangulo. Kasi walang kalaban-laban niyang isusuko ang isang mamamayan, isang citizen ng Republika ng Pilipinas nang wala man lang pagkikilala sa batas ng Pilipinas. Grabe no mga kababayan, ang lakas naman ng loob niya na magbansag sa presidente ng sinungaling. Yun po yung narinig ko yun po yung pagkakaunawa ko. Sinasabi po niya na sinungaling po si PBBM. Yung punto niya is dahil sinabi po ni PBBM na hindi makikipag-cooperate sa ICC ang Pinas, no? Pero eventually nakipag-cooperate tayo. Hindi naman po nagbagong stand ni Pangulong Marcos mga kababayan. Hindi pa rin po tayo nakikipag-cooperate sa ICC. However, ito po yung naging problema, no? Kumalas tayo sa ICC, pero yun nga, ikinalas tayo ni Duterte sa ICC, no? Tinuwalag niya ang Pilipinas sa ICC para ma-save siya dahil dun sa mga nangyaring EGK doon sa kanyang war on drugs, no? Ang problema, hindi po siya umalis sa Interpol. Miyembro pa rin tayo ng International Police, no? And International Police, kasama po yan, connected yan sa ICC. So kung magpapaserve ng warrant o arrest ang ICC, dadaan sa Interpol. And miyembro po tayo ng Interpol, no? So kinakailangan at obligasyon po ng bansa natin na makipag-cooperate sa Interpol dahil kung hindi tayo po mananagot dyan. So yun po yung ginawa ni President Marcos, no? Wala na tayo sa ICC, kaya ang sabi niya hindi tayo makikipag-cooperate. Sa investigation naman, hindi tayo nakipag-cooperate, di ba? Nung nag-iimbestiga ang ICC dito, hindi po tayo nakipag-cooperate, yun po yung pagkakaalam ko. Pero dahil miyembro po tayo ng Interpol, wala po siyang magagawa. It's out of his control. Hindi po niya kontrolado yun. Miyembro po tayo ng Interpol, no? So kung magsaserve ng warrant ng Interpol, wala pong magagawa si President Marcos. So wag niyo po siyang sabihan ng sinungaling. Tricksy. Wag mo naman bansagan sinungaling ang presidente. Dahil lamang nasusukol ang mga idol nyo at ang mga pinuno nyo, ibubunton nyo ang galit, ibubunton nyo ang sisi kay PBBM. Tama ba yun mga kababayan? Nakipag-connives kayo sa ibang lahi, tapos sasabihin nyo, mahal nyo ang Pilipinas, kayo mga sundalo na sumusunod sa adik, kayo mga pulis, kayo mga Air Force, mga piloto, sumusunod kayo sa ibang lahi, wala kayong paninindigan, hindi nyo ipagtanggol ang bayan nyo, inuutusan kayo ni Marcos at ni Lisa, bayad kayo, pati ang mga ICC na yan. Dahil in-expose ko yan, pinapalamon ni Romualdez, ni Lisa galing ang pera nyo. Pina-check-in sa mamahaling hotel. May mga bodyguard, may pang-shopping. Yang ICC na yan. Tama yung panawagan ng IBP. Manindigan kayo lahat ng ahensya. Si Lisa Marcos, si Tambalos, si Bangag, lahat ang mga ito. Kaya itong mga ginagawa kay Pangulong Duterte sa ating lahat, ginagamit nila ang pera ninyo. Kayo naman ang magdurusa eh. Kayo mga sundalo? Kayo mga polis? Kayo magdurusa. Ito naman si Maharlika, ang daming akusasyon ang daming sinasabi. Puro namang kuda lamang. Wala namang pinapakitang patunay. Tapos, umaapila ka sa emosyon ng mga polis, ng mga AFP. Lagi parang kayong naghihimok sa ating mga kasunduluhan. Dapat talaga, itong mga ito, ewan ko ba kung bakit hindi pa rin ewan ko, hindi ko lang alam kung ano nangyari sa mga kasong isinampa dito sa taong ito. No? Bakit ba kayo ganyan mga DDS? No? Isa-isahin natin hindi lamang ito patungkol kay dating Pangulong Duterte. Noong nahuli po si Alice Guo, ang sinisi nila si PBBM. Si BBM ba nagpapatakbo ng Pogo? Siya ba yung nag-employ ng mga foreigners na gumagawa ng pag-scam ng kung ano-anong krimen sa loob ng Pogo? Si BBM ba? So nung nahuli si Alice Guo, ang bunto ng galit at sisi ng mga DDS kay PBBM. Tapos nung nahuli, na-aresto si Kibuloy, si PBBM din ang sinisi. Sino ba yung merong ang tawag doon sa term na yon, yung taga nagmamassage kay Kibuloy sa gabi na mga dating nakalimutan ko yung term yung nagmamassage or nagsaserve spiritual something. Ano ba, pastoral yata tawag doon, no? Yung sila yung nagreklamo at sampa ng kaso labang kay Kibuloy. Hindi naman si PBBM ang
nag-ano ng mga taga-masahe na yun, no? Yung mga sinasabing nagpalimos sila at kung ano-anong human trafficking na akusasyon kay Kibuloy, si PBBM ba gumawa nun? So bakit kay PBBM ang bunto ng galit at sisi nung naaresto si Kibuloy? Hindi pa presidente si PBBM, may mga kaso na at wanted na si Kibuloy sa FBI. Tapos nung na-impeach si BP Sara sa House of Representatives, si PBBM din ang sinisi at pinagbunto na ng galit. Bakit? Si PBBM ba gumastos ng 125 million confidential fund in 11 days at 600 plus million niya tayo na confidential fund ng DepEd na kinakitaan ng irregularity at hindi tamang paggamit? Si PBBM ba yung namigay ng mga sobre na tinatrato ng Quadcom na di umano'y bribery? No, di ba hindi naman? Si BP Sara po lahat ng nag-execute noon. Yung articles of impeachment, 7 yon involving BP Sara, hindi naman po si PBBM. So bakit ang bunto ng galit at sisi sa Pangulo? Tapos, ito, yung pinaka-latest, si Pangulong Duterte na aresto ng ICC, kay PBBM ang galit at bunto ng sisi. Bakit? Si PBBM ba may pakana ng mga EGK? Polisiya ba niya yung war on drugs na ang daming inosenteng nadamay? May 3 years old na collateral damage. May mga riding in tandem, vigilante killers na merong mga summary executions na may mga di umunay reward system at kung ano-ano pang naisuwalat na hindi naaayon sa batas or labag sa batas. Tapos yung mga bilyong-bilyong halaga ng shabu na nakapasok sa custom ng panahon ni dating Pangulong Duterte, lahat ng yan, anong kinalaman ni President Marcos? Wala siyang magagawa dyan. Kahit gustuhin niya, no? Hypothetically, kahit gustuhin niya na protektahan ng mga Duterte, ang kampo ng mga Duterte, si Alice Guo, si Kibuloy, si VP Sara, si dating Pangulong Duterte, hindi niya magagawa kasi evident yung mga pagkakamaling ginawa, no? Alam nga namang kalabanin niya ang taong bayan, alam nga namang kalabanin niya ang bansa, no? Siyempre, mas kakampihan niya ang taong bayan. Hindi naman kasi ganoon yung karakter ni President Marcos na kakampi sa mali. Bakit hindi niyo maunawaan yon? Bakit hindi niyo na lang himukin yung mga pinuno niyo, mga DDS, mga sinusuportahan niyo na ipagtanggol ang sarili nila sa korte at patunayan nila na sila ay inosente, kagaya ng ginawa ni Senator De Lima. Talagang nagtiyaga siya at siya ay nakaranas ng hirap. At talagang grabe yung dinanas niya sa loob ng halos 7 years. Yung pagkatao niya, pagkababae niya, ginawa ng mga fake news, nagagawa ng mga faking video, at kung ano-ano pang chismis at intriga ang kinalat lamang kay Senator De Lima para lamang sirain siya. Pero pinatunayan niya na siya'y inosente. 3 mabibigat na drug charges, dismiss lahat. Inosente si Senator De Lima. Ganon din ang ginawa kay Trillanes, no? Pinatunayan din ni Trillanes na siya'y inosente at hindi totoo ang mga akusasyon sa kanya. Inimbentohan siya ng mga bank account ni dating Pangulong Duterte. Inamin ni dating Pangulong Duterte yun. Nag-imbento daw siya ng bank account ni Trillanes. Si Erwin Tulfo ang witness doon sa pag-amin na yon at ang maraming Pilipinong nakapanood ng show na yon. So, bakit hindi na lamang patunayan nyo na mali ang mga akusasyon sa mga idol nyo? Hindi yung sisisihin nyo ng sisisihin si PBBM. Yung bunto ng galit nyo kay President Marcos nyo binabato, siya ba yung gumawa ng mga pagkakamaling yon at mga sinasabing illegal at kasalanan sa mga Pilipino? Siya ba ang gumawa nun? Grabe naman kayo, wala kayo sa katwiran, wala kayo sa lugar. Irrational. Patunayan nyo na lang sa tamang proseso, hindi naman kayo ginigipit, pambihira. Ang ganda pa nga nung eroplano ni dating Pangulong Duterte na sinakyan niya eh. Maayos yung paglalagyan sa kanya doon sa Netherlands. At saka yung trato, yung pag-aresto sa kanya maayos. Hindi kagaya ng mga biktima ng EGK na natagpuan sa pusali, na duguan sa kalsada, na magkayakap pa yung mag-ama, pareho ng walang buhay, na nakahandusay sa basurahan, sa estero, na yung ulo nakapatong lang sa upuan, kumakain. Ito nung ba, hindi po yung mararanasan ni dating Pangulong Duterte. I think VIP treatment pa siya doon. Tapos kung magsalita kayo parang unfair pa sa part nyo at parang kayo pa yung biktima. Tapos isisisi nyo lahat kay PBBM. Abay, kamangha-mangha naman yung inyong ugali at takbo ng pag-iisip, mga kababayan, hindi po ba? Siguro kaya hindi umaayon sa inyong tadhana ang kapalaran, ang nature or ang universe
dahil hindi kayo ang tama. Pinipilit nyo sa taong bayan na kayo ang tama. Pero hindi maraming Pilipino ang matatalino Tignan nyo nga yung paghihimok nyo na mag-EDSA People Power kayo, na dati galit na galit kayo sa EDSA People Power. Dinimonize nyo ang EDSA People Power. Ngayon gusto nyo mag-EDSA People Power, pero ang tanong, may sumasama ba sa inyo? Wala, kayo-kayo lang. Dahil mas maraming Pilipino ang nakakakita ng tama. At mas maraming Pilipino ang nakakaintindi na hindi kayo ang nasa tama. So sana magising na kayo, mamulat na kayo. Walang patutunguhan niya pinaglalaban nyo. Daanan nyo sa tamang proseso, wag puro bintang na sinungaling ang Pangulo, kung ano-anong paninisi at galit ang binabato nyo sa Pangulo. Wala sa katwiran, wala sa lugar, mga kababayan. So yun lamang mga kababayan, ako naman po yung nagbigay lang ng reaction dahil nakaka-prostrate po talaga itong mga DDS na to. Wala sila sa lugar Kapag hindi mo sila sinupalpal or hindi mo pinatulan, or hindi mo inoppose yung sinasabi nila, sila po yung papaniwalaan, kung laging sila yung naririnig. Kaya kailangan po natin labanan yung narrative nila. Huwag kayong manisi. Huwag yung sisihan si PBBM. Wala siyang kasalanan dito. Hindi siya ang gumawa ng mga mali at illegal. At may mga bagay na hindi niya kayang kontrolin. Lalo pa kung ito hindi naaayon sa interes at sa kagustuhan ng maraming Pilipino at ng bansang Pilipinas. Yun lamang mga kababayan, maraming salamat sa panonood. Sana'y malike niyo ang video at makapag-comment kayo. At magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.